Magandang gabi. Salamat, Pastor Seth. At magandang gabi sa bawat isa. God is good. And all the time. Amen. Bago tayo magpatuloy sa ating mensahe sa gabing ito, just like to ask kung sino po yung mga Christians na dito, tumanggap kay Kristo. Sabi nga ni Bishop ay naglilista ang Panginoon, kaya pakitaas yung kamay. So, I assume yung mga hindi nagtaas ng kamay ay nandun pa sa process ng pagkilala at pagtanggap sa Panginoon. Sino na po yung mga nabaptize? Amen, dami na rin, no? Kaya ako tinatanong, kasi minsan, nagkita yung magkaibigan. Si Lucifer, na dating chief of staff ng ating Panginoon sa kalangitan, na naghangad na maging katulad siya ng Diyos, kaya bumagsak siya. At si Angel Michael, na yung anghel na si Michael. So, nagkumustahan silang dalawa. At sabi ni Lucifer, marami na akong tagasunod ngayon, sabi niya. So, naglakbay sila. So, happen na nagsimula sila from Montalban, papunta dito sa Marikina. Nadaanan nila yung mga sabungan. Sabi niya, tingnan mo, ang dami ko ng mga tauhan. Sumusunod sa akin lahat yan. Kasi nasa sabungan. Wala kang makikita dyan na nagpipray. May nagpipray man, sana manalo ko yung manok nila. Ganun. And then, pasyal uli sila, may nakita sila, may mga nadaan sila mga club, no? So happen na ganong oras din, gantong oras din, mag-aalas 6. So may nakita sila mga club, so, nakita mo, nagpe-prepare na sila para sa club. Mga tauhan ko lahat yan. Sa paglalakbay nila, may nakita silang isang Christian church. Sabi ni Angel Michael, sabi niya ay, uy, may Christian church dito. Tara, dadaling kita kung saan nandun yung mga naglilingkod naman sa Panginoong Diyos. So, pasok sila sa isang Christian church. Nalulungkot si Lucifer. Ang talo ko rito. Nung paalis na sila, napalingon si Lucifer. Teka. Meron akong nakita. Sabi niya ganun. May nagkwekwentuhan. May iba nakaidlip na. Sabi niya, tingnan mo habang nagpipreach yung pastor, may nagkwekwentuhan. Yung iba nakapikit na. Akin yan. Hindi yan sa Panginoon. So the lesson, sana in 45 minutes, samahan niyo ako, makinig kayo sa ating topic sa gabing ito, so that as Christians, makita natin, maunawaan natin kung ano ang kalooban sa atin ng ating Panginoon. Amen? So our topic, paano ba to, Sir Noel? Yan. Resurrection power in its purpose. Hayaan yung basahin ko muli yung ating teksto sa gabing ito. Yan. Luke chapter 24, 36 to 48. Sabi dito, while they were still talking about this, Jesus himself stood among them and said to them, peace be with you. They were startled and frightened, thinking they saw a ghost. He said to them, why are you troubled? And why do doubts rise in your minds? Look at my hands and my feet. It is I myself. Touch me and see. A ghost does not have flesh and bones, as you see I have. When he had said this, he showed them his hands and feet, and while they still did not believe it, because of joy and amazement, he asked them, do you have anything here to eat? They gave him a piece of broiled fish. 43, and he took it and ate in their presence. He said to them, this is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Then he opened their minds so they could understand the scriptures. He told them, this is what is written. The Messiah will suffer and rise from the dead, and on the third day,
and repentance for the forgiveness of sins will be preached in His name to all nations. Beginning at Jerusalem, you are witness of these things. Bago tayo magpatuloy, hinihiling ko na magsiyuko tayo. Ipikit po natin ang ating mga mata. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na mahabagin. Tunay nga, sa gabing ito, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin na kami po ay idako nyo dito sa CLCC. Iningatan nyo po ang bawat isa. Marami pong salamat. Hari nawa sa gabing ito, dakilang Diyos, kayo po ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Buksan niyo po ang aming puso, ang aming isipan, upang maunawaan namin ang iyong kalooban, Panginoon, para sa amin sa magitan ng mensaheng ito. Makita din namin, Panginoon, ang kahalagahan, ang kapangyarihan, Panginoon, ng mensahe ng iyong muling pagkabuhay. Dakilang Diyos, tunay nga na patuloy ang iyong presensya, ang patuloy na madama ng bawat isa. Ganon din po, Banal na Espiritu, patuloy kayong kumilos sa aming kalagitnaan. Kayo po ang siyang maitaas, mapapurihan sa gabing ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. For this month, ang ating pag-aaralan ay patungkol sa resurrection ng ating Panginoong Kristo. Maraming mga panukala, maraming mga pananaw patungkol sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Ang iba ay nagdududa. Nangihingi sila ng tinatawag na scientific proof, katulad ng sinabi ni Pastor Sep last Sunday, at yung iba naman ay tinatawag na legal proof. Marami ang nagsasabi na on the night matapos yung Sabbath day, ay ninakaw yung katawan ng ating Panginoong Kristo, kaya hindi na ito matagpuan. But of course, makikita natin sa ating pag-aaral kung ano talaga ang nangyari at ang ating Panginoong Kristo ba ay nabuhay at paano ito pinatunayan ng mga witnesses, ng mga eyewitnesses, even yung hindi niya mga apostol ay nakita din siya. For our text background, verse 1 up to verse 8 ng chapter 24, yung mga kababaihan, early in the morning, pumunta sila doon sa pinaglibigan ng ating Panginoon upang lagyan ito ng pabango, spices, dahil yun yung kalakaran ng panahon na yun. No? Sa atin dito, formalin na yung linalagay, di ba? Para hindi mabulok. Pero sa kanila, ganun yung kanilang pamamaraan para hindi kagad masira yung katawan ng kanilang namatay o ng kanilang bangkay. So, yung mga kababaihan na yun ay nagpunta doon sa tomb para makita at pangalawa, kasi dahil yung tomb na pinaglagyan ng ating Panginoong Kristo, hindi talaga yun para sa Kanya. Nagmamadali sila on the 5th day, dahil on the 6th day, Sabbath day na. So, 7th day, or the first day of the week uli, nabuhay ang ating Panginoong Kristo. Kasi, sa kanila, no, ang Sabbath is Sabado, so, yun yung 7th day, 6th day is Friday, no? Kasi nagsisimula yung ating week, Sunday, di ba? Yun talaga simula ng week, no? Sunday. So, Sunday, Monday, so ganon. At sa kanila, pagbilang ay, yung pagbilang ng araw, hindi 24 hours. Pag sikat ng araw sa umaga, halimbawa 5 a.m., and then pag lumubog ito ng 6 p.m. or 5 p.m., isang araw na yon. No? Kasi baka mamaya bilangin natin on the 3rd day, magsimula, namatay siya alas 3, then 4, another 3, so magiging 24 hours. So parang hindi siya mabubuhay dapat ng Sunday pa, no? On the first day. Dapat Tuesday pa, Monday pa, I mean. So ganun ang pagbilang nila, no? Para on the 3rd day na buhay. So confused yung mga kababihan na to. Nandun yung kanilang takot, yung kanilang pag-aalala na baka nawala. Pero sabi doon sa verse 6 and 7, He is not here. Sabi niya, wala siya rito. Bakit niyo hinahanap? Yung isang buhay,
dito sa mga patay. Sabi niya, the Son of Man must be delivered, or 7, the Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified on the third day, be raised again. So sabi doon na sa ikatling araw, ayon sa kasulatan, siya ay muling mabubuhay. Sa ating kapanahunan, ang tingin nila sa ating Panginoong Kristo ay patay pa rin. Nakapako sa krus, nakahiga, mas gusto nila na ang Panginoong Kristo, sila mismo yung nagbibiyes, naglalagay ng pabango. No? Pero nabuhay na magmuli ang ating Panginoong Kristo. Hindi siya nanatili sa kamatayan. Sabi nga ni Pastor Ronald, our Lord Jesus Christ is a victorious God. Pinagtagumpayan niya yung kamatayan, yung impyerno, no? Hindi siya na-hold on, at marami pa siyang pinagtagumpayan. Kaya makakaasa tayo, nakakasiguro tayo bilang mga mananampalataya, kapag ibinigay natin ang ating pananampalataya sa Kanya, maging yung ating buhay sa Kanya, pinagkatiwala natin, nakakasiguro tayo na ang ating Panginoong Kristo, nalalaman niya, nararamdaman niya, yung ating mga nararamdaman, nakaka-relate siya sa atin, at sa Kanya rin natin matatagpuan yung mga kasagutan ng ating pag-aagam-agam. Makakasiguro tayo na tutulungan din tayo ng ating Panginoong Kristo sa lahat ng bagay. Of course, pagka-exam, hindi niya tayo tutulungan. Siyempre, no, alangan namang may daya, no? Letter A yan. Hindi ganon. Mag-review kayo. At kung ano yung inyong napag-reviewhan, yun din yung magre-retain sa inyo, sa inyong isipan. O, napag-aralan ko to. Hindi pa pwede na pagdating ng exam, Lord, kayo na po bahala, Taka ganun lang yung ballpen nyo. And then kung ano yung bulong sa inyo, bigla na lang parang i-direct yung ballpen nyo, letter A. True or false, no? London Bridge is falling down. False. No? Hindi ganon, no? So dapat nagre-review pa rin. And then, 9 to 12, sinabi nila, no? Sinabi nila sa mga alagad, doon sa 11, kung ano yung na-discover nila. Pero hindi sila pinaniwalaan. No? Parang sabi nga doon na parang nonsense. No? Sabi, but they did not believe the women because their words seemed to them like nonsense. Peter, however, got up and ran to the tomb. Bending over, he saw the strips of linen lying by themselves, and he went away wondering to himself what had happened. No? Nag-aalala, nag-iisip si Pedro, ano ba ang nangyari? Pero papansinin natin yung kalagayan ng mga kababaihan, hindi sila pinaniwalaan. First, culturally, yung mga kababaihan, walang dating sa kanila, yung mga sasabihin ng mga kababaihan. Nung panahon na yon, mapalad tayo ngayon na kayong mga kababaihan pinakikinggan na. At mapalad tayo din ngayon sa pagkakataong ito, no? Merong tinatawag na babae ako. Kung saan maririnig, mabibigyan ng halaga, mabibigyan ng boses, na mas mabibigyan ng boses yung mga kababaihan, na katulad ninyo. So nakaka-relate, no? Nagkakaroon kayo ng power, ba't nakikitayo ako sa kababaihan? Sorry. Nakikita ako. So, no, mas maririnig, mabibigyan ng pansin, at yung boses, no, ng kababaihan ay mas mabibigyan ng pansin. Nonsense, no, para sa kanila. You know, pagka pinag-uusapan natin ang spiritual life, our relationship to Christ, it seems like nonsense para sa iba. Parang hindi interesting yung topic natin kapag spiritual life. If we talk about our Lord Jesus Christ, kung ano yung ginawa niya sa ating buhay, papaano niya tayo binago, kapag sinishare natin yan, even to our friends, it seems like nonsense. Papansin ninyo? Minsan nagsasabihan pa tayo na may kanya-kanya tayong paniniwala. Let's respect our views. Pagdating sa tinatawag na religion or relationship to Christ. Pero pagdating sa politika, walang galangan. Bardagulan na, no? Kampi-kampi na. Bakit ganun? Pagdating sa politika, bardagulan. Oh, sorry for the word. Pero ganun talaga. No? Parang wala na. Parang kampi. Kung dito ka, kay party A ka,
kalabang ka, party B, parang nagsasalpukan, no? Wala na yung tinatawag na paggalang sa kanya-kanyang paniniwala, sa kanyang pananaw. But by the way, as Christians, nagre-react tayo kung ano yung sinasabi ng Biblia at idinidikta ng ating Panginoong Diyos para sa atin. No, so, and then, 13 to 33, nandun yung dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Gulong-gulo sila dahil nabalitaan nila na buhay na magmuli ang Panginoon. Naguguluhan sila, nag-aalala sila. Ano na nangyayari? Parang hindi sila makapaniwala na yung isang patay ay muling nabuhay. Pero sa paglalakad nila, nakasama nila ang Panginoon at ipinaliwanag sa kanila ng Panginoon kung ano ang mangyayari sa Misaya. Ipinaliwanag ng Panginoon, sabi doon sa verse 25, He said to them, sabi ng Panginoon Kristo, "How foolish you are, and how slow to believe all that the prophets have spoken. Did not the Messiah have to suffer those things and then enter His glory?" So, pinakikita ng Panginoon na ito talaga yung mangyayari sa Kanya. And along the way, unti-unti naunawaan nila at nakilala ng Panginoon, and then bumalik yung dalawa sa Jerusalem para sabihin sa mga lagad. And now for our text is 36 to 49, no, nagpakita na sa kanila ang ating Panginoong Kristo. Maganda yung topic ni Pastor Russell at ni Pastor Sep, no, last Sunday and last Thursday. Yung 8 reasons kung bakit nabuhay, and also yung kay Pastor Russell, Ronald last Thursday, na a whole new world ba yun? Parang Aladdin, no? A brave new world, no? Parang Aladdin ang dating, no? So, maganda yung sinabi doon, no? Kung papaano ang ating Panginoon Kristo, sa kanyang muling pagkabuhay, may dinala siya. Yun yung kanyang sugat, no? Yung kanyang sugat sa kamay, sa tagliran, at sa paa. Sabi niya sa mga alagad, tingnan ninyo yung aking sugat. No? Kay Thomas nga, sabi niya kay Thomas, ipasok mo yung kamay mo sa sugat ko. No? Nung ako'y sumemplang sa motor, namaga yung aking left leg. Wala siyang sugat sa labas, pero nandun sa loob yung sugat. Nagkaroon siya ng namaga yung aking left leg. Nag-cause yun para operahan yung aking left leg, tanggalin yung lahat ng nana. Pero bago yung maoperahan, hindi ko pinapahawakan yung aking legs na yun. Dahil kapag yun nahawakan, kahit madapuan ng langaw, napakasakit. Imagine ang Panginoong Kristo. Sabi niya kay Thomas, halika, hawakan mo at ipasok mo yung daliri ko sa aking sugat. Gaano kasakit? Gaano kasakit yon? Pero pinakita niya kay Thomas na hindi siya multo at totoong nabuhay siya. Tinitiis niya yon. And even until now, hindi naman ibig sabihin pag Kristiyano tayo, we are living a perfect life. Nagkakasala, nagkakamali, nalulungkot ang Panginoon doon. Pero hindi siya nasusurprise kapag nagkakamali tayo because He knows who we are. Kilala niya tayo. Hindi siya nasusurprise. Nalulungkot lang siya kapag ka nagkakamali tayo. Nasasaktan siya kapag ka nagkakamali tayo. Panghuli, yung kanyang pag-akyat na sa langit. No? Para sa ating background, 50 to 53, Jesus ascended to heaven. Isinulat ito ni Dr. Luke. By the way, no, trivia, Dr. Luke, yung sumulat ng Lucas at ng Acts, the only Greek person na sumulat sa Biblia. Hindi po siya parte ng 12 apostles, pero parte siya ng disciple. Na-convert siya nung Pentecost Day,
na kung saan nagsalita ang mga apostol at translated sa kanya-kanyang mga lingwahe. Doon nagsimula yung tinatawag na speaking in tongue, na kung saan yung mga hindi nakakaintindi, dahil sa banal na espiritu na intindihan nila. So sinulat yan ni Dr. Luke. Kaya kung ating papansinin, sa chapter 1, masusi niyang kinuha lahat ng information at sa kanya isinulat. Yung kanyang sulat na Luke, ina-address niya ito sa isang Roman officer na ang pangalan ay Theophilus. Dahil nga nagtataka yung Roman general na ito na bakit ganito ka mapanibugho yung mga alagad at bakit handa silang mamatay para sa isang tao sa pangangaral sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. So ipinaliliwanag yon ni Dr. Luke. So power, and its yung resurrection, its power. Ayan, His resurrection authenticates everything that He said and everything that He did. Ino-authenticate, kumbaga, pinagtitibay. Yung lahat ng sinabi ng ating Panginoong Kristo, yung kanyang pinangaral sa loob ng 3 taon, nung sa kanyang muling pagkabuhay, pinagtibay, pinatunayan niya na totoo ng lahat ng sinasabi ng mga propeta patungkol sa kanya. Sa Old Testament, para mapatawad yung mga kasalanan ng tao, ang ginagawa nila, naghahandog sila ng hayop. Depende, sa iyong yaman sa buhay. Kung ikaw ay mahirap lang, kalapate ang pwede mong ihandog. Pero lumipas ang maraming panahon, yung mga tao, ginawang negosyo na. So nandun na sila sa tapat ng templo, nagtitinda ng mga hayop, pero yung itinitinda nila, sad to say, may mga kapansanan. Kumbaga parang pinamumukha lang na bago, na maganda. Pero ang ginawa ng Panginoong Diyos, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak bilang handog para sa kasalanan. Ang ginamit doon na salita, sa Biblia, sa Romans, ay propitiation. Hindi natin masyadong bibigyan ng pansin yon. Lalalim tayo dahil it's a theological issue na pwede nating mapag-aralan sa mga susunod. Kumbaga parang isang bundok o isang bulkan nagngangalit, kailangan maghandog. Parang ganon. Pero ang Panginoong Diyos, more than that ang ginawa, at nabuhay na muli ang ating Panginoong Kristo. Hindi lang niya hinandog yung kanyang anak, pagtigis ng dugo, bagkos nabuhay na magmuli. Binuhay niya muli. Sabi nga ni Pastor Sep, nangaral pa ang Panginoong Kristo. Yung sa kanyang pagkamatay na yon na 3 days, Sabi nung Sunday, napag-aralan natin nung Sunday, kung umattend kayo nung Sunday, kung umattend din kayo nung Sunday. Sinabi doon na ang Panginoon ay bumaba din sa kalaliman para mangaral. So that yung mga hindi nakarinig nung kanyang aral, nung kanyang pangalan, kapag sila'y pinarusahan na, wala silang dahilan. Kapag sila'y pinarusahan, nangaral din ako sa inyo, kahit nandiyan na kayo, kahit namatay na kayo, nakarinig kayo ng pangaral. So pinatutuhanan, sabi ni Dr. Luke sa Acts, sabi diyan, chapter 1, verse 1 to 3, in my former book, yung sa Luke, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach, until the day he was taken up to heaven, after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. After his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. For 40 days, Wala nang mabuhay siya, 40 days pa. Nabuhay siya. So pinatunayan. Makikita natin yung instruction. Nagpakita siya hindi lamang sa benefits ng mga nananalig sa kanya, sumusunod sa kanya nung time na yon, but also para bigyan din ng pansin
yung mga mananampalataya pa after sa kanila. Binibigyan niya ng instruction. Ganon kamahal ng Panginoong Diyos. Even yung mga tao na mabubuhay after them. Last Thursday, ipinakita sa atin ni Pastor Ronald kung paano namatay yung ibang mga apostles. But even the early church fathers, mas masaklap pa doon yung kamatayan na sinapit. Early Christians, during the time of Renaissance, Reformation Day, 17th century, sabi sa history, lahat ng mga ulo ng mga mananampalataya, isinabit nila papunta doon sa Rome na parang guide. Pero even until now, marami pa rin nagsasakripisyo ng buhay para sa Panginoon. Ganun tayo kamahal so that yung message ng salvation makarating sa bawat isa sa atin. Hindi lamang ino-authenticate, no, kundi pinapahalagan din ng Panginoon yung mananampalataya pa after sa kanila at nakarating sa atin ngayon. But kahit ganoon sa atin, nais i-prepare ng Diyos ang bawat isa sa atin so that ang mensahe ng kaligtasan makarating naman din sa future generation. Ma-share din natin, maibahagi din natin yung mensahe ng kaligtasan at ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa, sabi diyan, His resurrection brings joy, peace, and courage to share God's love and salvation to His disciples. Luke 24:53, sabi doon, while He was blessing them, He left them and was taken up into heaven. Then they worshiped Him and returned to Jerusalem with great joy and stayed continually at the temple praising God. Sino dito yung nakagawa ng magandang bagay? And then tuwang-tuwa kayo na nagawa niyo yung magandang bagay na yun. Halimbawa, merong isang pangyayari, no, sa inyong kapwa, and then kayo nakita niyo yon, and then tinulungan niyo siya, na walang sabi, tulungan mo. Pero matapos mo siyang tulungan, yung damdamin mo parang tuwan-tuwa ka na hindi mo makontain. Meron na nakaramdam ng ganun dito. No, sila Macario, no? Hindi natin makontain. Yung tuwa na yun na para bagang lumulutang ka sa hangin, di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Ganun po yung nararamdaman ng mga alagad. Ganun yung nararamdaman ng mga alagad. Na para bagang nakakita sila ng napakalaking kayamanan, tuwan-tuwa sila kasi nakalagay doon na para sa kanilang kayamanan na yon. You know, mga minamahal, yung ganung pakiramdam, bagamat hindi na natili yon, nais ipaalala ng mga apostol, especially si Apostol Pablo para sa atin, na dapat yung galak na yon, na dapat mapanatili natin yon sa ating mga ginagawa. Na dapat ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, no, ay maaring kung minsan nakakahiya, nakakatakot, pero kailangan natin gawin yon. In Acts chapter 1 verse 17, o 7 to 8, sabi diyan, He said to them, it is not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority, but you will receive the power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Sabi doon, yung galak na yon, nagiging kapangyarihan yon sa atin para patuloy na ibahagi ang salita ng Diyos. Subukan yung sumimangot sa inyong isipan. Or magalit kayo sa inyong isipan lang. No? Subukan nyo muna. Concentrate. Gagalit ako. And then habang nagagalit ka sa isipan mo, ngumingiti ka.
Sige nga, challenge nga natin, no? Maganda sana kung may camera na umiikot, no? Para pakita. Or, subukan mong maging masaya sa iyong isipan. No? Sige, masaya ako, masaya. And then sisimangot ka habang masaya ka. Ang hirap, no? Sabi nga ng mga kanong, it's oxymoron, no? Yung salita na magkasalungat. Sabi doon, kapag tayo nagagalak, hindi natin maitatago. Minsan nga na itatago natin yung ating kalungkutan. No? Minsan pag nag-break na kayo ng inyong boyfriend, ng inyong girlfriend, minsan tinatago nyo pa, di ba? Hindi nyo pa inaano na, wala na kami. Iniwan niyo na ako. Walang ganon, di ba? Minsan, pinapakita mo, kunyari, malakas ka. And then, hanggang time na sasabihan ka na, bakit di na kayo nagpapansinan? Saka mo lang aaminin, no? Minsan, in denial ka pa. Pero kapag ka masaya tayo, uy, masaya ka ngayon, no? Parang yung ngiti mo, mas maganda pa sa ngiti ni Mona Lisa. No? Parang yung ngiti mo, parang hindi maipinta. No? Ganon yung galak. Pero siyempre kapag nagsasubside yan, sabi ni Apostle Pablo, sa Philippians chapter 4, 4-7, sabi dyan, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. What's the difference of rejoice and happiness? Anong pagkakaiba ng rejoice at ng happiness? Rejoice, pinipili mo na maging masaya. While happiness depends on what on happen. No? Kung ano lang yung nangyari. Pero sabi dito ng Apostle Pablo, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Binibitawan ko yung kasi sabi ni Sir Noel kanina, pagka time ko na daw, naubos na daw yung time ko, magkakaroon daw to ng kuryente, manginginig ako. So, binibitawan ko ganyan. So, parang first time uli ako, kinakabahan ako. Pero salamat, no? Salamat sa Panginoon. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sabi doon, piliin nating magalak sa lahat ng pagkakataon. Ano man ang iyong sitwasyon, maaring may pinagdadaanan ka, maaring may pinoproblema ka, pero sabi ng Panginoon at sabi ng Biblia, piliin mong maging masaya. Piliin mong magalak. No? Ano ba ang tama? Doing what you love or love what you do? Ha? Love what you do. Oh, tama rin, no? Pero pwede rin doing what you love, di ba? Bahala kayo. Hindi. Tama yon, no? Piliin mong mahalin kung ano yung ginagawa mo. May mga time na kapag minsan hindi mo gusto yung ginagawa mo, pero kailangan mong mahalin yon. Kailangan mong gawin pa rin yon. Kasi doon tayo natututo at doon tayo lumalago. Ganon din naman sa lahat ng sitwasyon. Pero sabihin, ano yung pastor, parang baliw? Halimbawa, malungkot ako, nag-break kami ng boyfriend ko. Magiging masaya ba ako? Yay, break na kami. Let's celebrate. Ganun ba yun? Oh, yay, failed ako sa exam. Let's celebrate. Yay, may problema kami mag-asawa. Hindi po ganun ang ibig sabihin. Ibig sabihin, dahil ipinakikita ng Panginoong Diyos, no, na nandyan siya, even if my situation is like this, yet
my God is here, He will help me sa lahat ng pagkakataon. Maaring hindi mo nararamdaman yung saya nung time na yan sa pinagdadaanan mo. Pero dahil nakikita mo, nandiyan ang Panginoong Diyos, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan, magkakaroon ka ng kasiglahan at kasayahan. Meron kang panghahawakan, nandito ang Panginoon, na pwede kong panghawakan, nakaintindi sa akin. That's why may reason ako na magalak sa aking sitwasyon. Amen? So, resurrection in its power, His resurrection brings joy, peace, and courage to share God's love and salvations to His disciples. No. So, yung purpose naman, ano naman yung purpose nito? God seals our faith in Christ. Pag sinabing seal, no, sineselyuhan, ibig sabihin, binabind, sinisecure, kumbaga parang hindi lang siya pinagtitibay, kundi parang sinisigurado. Parang insurance. No? It's a done deal. Parang, sige, ano man ang mangyari, okay na yan. Siniselyuhan na yan. So, sabi dyan, 1 Corinthians 15:17, and if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. No? 1 Corinthians 15:17. Ibig sabihin, yung ating pananampalataya, hindi ito nababaliwala, hindi ito nasasayang. Alam ng Panginoon yung ating capacity. Alam ng Diyos kung ano yung kaya nating ibigay. Pero sabi niya, ano man yan, mahal kita, okay na yon. Hindi naman siya nag-i-expect sa atin ng something na parang magiging extravagant. Na, Lord, gagawin ko to sa'yo. Kilala ka niya. Alam niya kung hanggang saan ka lang. Halimbawa, ganito. Estudyante matalino. Meron siyang grade na 95. Honor student. Versus yung isang estudyante na average, meron siyang grade na 80. Halimbawa, ibinigay niya yung matalino to, naging easy-easy lang para sa kanyang pag-aaral, nakakuha siya ng grade na 95. No? Sa tingin natin parang, uy, ang galing. Or 99, or 100 sabihin natin. Or 99. Pero hindi niya ginawa yung best niya. Nakakuha siya. Siguro kung ginawa niya yung best niya, may ibibigay pa siya na grades na mas mataas. Itong isang estudyante, average, ginawa niya yung lahat, nakakuha siya ng 85. Sino yung mas magaling sa kanilang dalawa? Sino yung nagbigay ng best talaga? Yung kumuha ng 85, of course. Kasi kung yung nagka-grade ng 90, matalino naman siya, magaling naman siya, pero hindi niya binigay yung best niya. Kung ibinigay niya talaga yung best niya, mas mataas pa siguro sa 99. Maaring 100, may grade ba na 101? No. Maaring nakakuha siya ng ganon. God seals our faith. Ayaw niya itong masayang. Pero nagnanais din siya na pag-aralan nating ibigay yung ating pinaka-the best sa Kanya. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng Bible? Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng acronym ng Bible? Sino nakakaalam? Para i-skip ko na. Sabi dyan, basic instruction. Nakalabas na. May kodi ko na pala eh. Before leaving earth. No? So, yun yung pinaka-acronym ng Bible. Basic instruction before leaving earth. Dahil ganito, sabi dyan, Romans 5:1-5, sabi dyan, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord. Bibilisan ko na, 6:20 na. Through whom we have gained access by faith into His grace, in which we now stand,
and we boast in the hope of the glory of God. Not only so, but we also glory in our suffering, because we know that suffering produces perseverance, perseverance character, and character hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has given, no, to us. Sabi diyan, yung ating pagtsatsaga, nagbubunga ito ng ating magandang pagkatao. Yung ating magandang pagkatao, nagbubunga din ito ng pag-asa. Hindi lamang tayong nakikinabang niyan. Napakaganda yung ating tema nung last month, di ba? Let your light shine. Sa ating character, sa ating pagtsatsaga, no? Hindi lamang tayo nagtsatsaga na, sige, gagawin ko to kasi maganda yung kinabukasan ko dito. Magpapatuloy ako dito sa CLCC kasi maganda yung kinabukasan ko dito. Someday, ipiprepare ako ng church to be a leader in our community. Pero nagtsatsaga tayo, hindi lamang doon, kundi dahil sa ating pagtsatsaga, nade-develop yung ating character. Sa pagselyo ng Panginoon sa ating panampalataya, gusto din ng iba, ng ating Panginoon na makita din ng ibang tao yung bunga ng ating relasyon sa Kanya. Yung ating pagtsatsaga, yung ating pagkatao, yung ating pag-asa. Nais din ng Diyos na iyan ay mag-reflect din sa ating kapwa. Ano ba nangyayari sa mga taga-CLCC? Bakit ang gaganda ng kanilang itsura, ang gaganda ng ngiti nila? Kahit may mga pinagdadaanan, yung ano nga sabi sa Naruto, yung kanilang aura. Ang lalakas ng kanilang mga chakra, no? No? Nakaano ba to sila sa One Piece? Nakaano ba to sila? No? Nakahaki ba to sila? Saan nanggagaling yung alam power? No? Siyempre, mula to sa Holy Spirit na nagbibigay sa atin ng kasaya. Sabi diyan, yung ating pagtsatsaga, nagbubunga ito sa ating pagkatao, at yung ating pagkatao, nagpapakita ito ng pag-asa. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Yung pag-ibig ng Diyos, no? Ang kagandahan sa pag-ibig ng Diyos, sa mga susunod na buwan, tatalakayin uli natin yan. Ang kagandahan sa pag-ibig ng Diyos, nagbibigay ito ng lakas sa atin. Nagbibigay ito ng confidence sa atin. Minsan hindi mo iisipin kung gaano mo kamahal ang Panginoon. Isipin mo kung gaano Kanya kamahal, so that you will be encouraged para magpatuloy ka sa Kanyang pag-ibig. Amen? 1 Corinthians, sabi ni Apostle Pablo, paalala niya, 15:19, if only for this life we have hope in Christ, we are all people most befitted. Tayo na daw yung pinakawawa. Kung sa ating paglilingkod kay Kristo, dahil may gusto lang tayo makamit, maglilingkod ako sa Panginoon. Kasi para makamit ko yung pangarap ko. Maglilingkod ako sa Panginoon kasi may sakit yung nanay ko, gusto kong gumaling siya. Maglilingkod ako sa Panginoon kasi may gusto kong makamit. No? Hindi gano'n ang Panginoon. Sabi na, pagka ganyan daw ang ating panampalataya sa Kanya, kung bakit tayo nakipagrelasyon sa Kanya, tayo na daw yung pinakawawa. Dapat ang ating pananampalataya, yung ating paglilingkod sa Panginoong Kristo, dapat ito'y humahantong sa Kanyang kaluwalhatian. Na hindi tayo natatakot sa kinabukasan dahil alam natin sa Kanya tayo uuwi sa kinabukasan. Hindi tayo natatakot dahil alam natin na si Kristo ay naghihintay sa atin sa ating kinabukasan at siya'y magbibigay ng karangalan para sa atin. And then, panghuli, resurrection and its purpose. God will raise us also with Christ kapag tayo namatay na. May isang pare, nagmensahe, sabi diyan, minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito. Tapos sabi niya doon sa audience, sabihin mo sa katabi mo, mamamatay ka rin.
Parang nagbabanta, no? Hindi ko napapasabi sa inyo yan kasi baka paglabas nyo dyan, magkagalit-galit kayo, no? Ikwinento ko lang po, Darating yung panahon, aalis din tayo sa mundong ito. Pero habang nandito tayo, i-enjoy natin yung ating relasyon sa isa't isa. God will raise us also with Christ. Of course, pagdating doon sa langit, syempre, mas masaya na. Sabi diyan, 1 Corinthians 15:20-22, but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For us in Adam all die, so in Christ all will be made alive. No? Mabubuhay sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Of course, alam naman natin, no? Sa Biblia, itinuturo sa atin ang muling pagkabuhay ng mga patay. Pero syempre, huwag nating hangarin yon. No? Let's us enjoy the present. Sabi nga, yung tomorrow is a surprise. Hindi pa natin alam yan. Sabi ng Biblia, Matthew 6:34, saka na natin harapin yan pag dumating na. John 11:25-26, nung namatay si Lazaro, umiiyak, no? Sila Marta, sabi ng Panginoon, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Naniniwala ba kayo? Maaring makaranas tayo ng kamatayan physically, pero spiritually, hindi. Hindi po tayo makakaranas na noon. Dahil yun na ang layunin ng Panginoon. Kaya siya namatay at muling nabuhay, nang sa ganon, hindi na natin maranasan muli ang kamatayan o yung tinatawag na spiritual death. 1 Thessalonians 4:13-14, brothers and sisters, we do not want you to be uninformed and about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind, who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. So, pinatutunayan po yan salita ng Diyos, na pagdating ng panahon, sa oras na itinakda ng Panginoon para sa atin, hindi na natin maranasan ng spiritual death. Of course, physical death. Pero mas masarap din kung hindi na tayo daranas doon. Sa ating pagtatapos, nais kong mag-meditate tayo sa mga questions na to. What is your greatest fear in life? Ano yung inyong mga kinatatakutan? Rejection? Peer pressure? Ano po yung ating mga kinakatakutan? Tatakot tayo ma-reject, baka hindi tayo matanggap. What are the reasons? You are still hesitant to entrust your life to Christ. Ano yung mga reason? Bakit nag-aalangan ka? Ipagkatiwala mo ang iyong buhay sa ating Panginoong Kristo. And then, another question is, how is the message of resurrection of Christ helps you realize that you are important to God? Mga minamahal, maaari ang iba sa atin, of course, nandun yung takot, yung agam-agam, ano ang mangyayari kapag ipinagkatiwala ang buhay sa Panginoong Kristo. Ako personally, hindi ko rin alam. Hindi ko nga rin alam na magpapastor ako katulad ng sinabi ni Pastor Seth. Bagamat lumaki siya sa amin, nagpapastor na ako, nagbibinata siya. Hindi ko rin po plinano
Gusto ko sana yung buhay na medyo maayos, no? Mapera, pero hindi yun ang plano sa akin ng Panginoon. Gusto sa akin ng Panginoon yung tama lang. Kung minsan nga sabi ko, Lord, pag nagbigay ka naman, bigyan mo naman ng allowance ng konti. Halimbawa sa trabaho, pag kumita, allowance konti. Pero sa lahat ng yan, napapatunayan ko na ang Panginoon ay tapat. Hindi siya nagkukulang, hindi siya nakakalimot lagi sa aming kalagayan. Tinitingnan niya lagi ang aming kalagayan. Maaring ang iba sa atin may pinagdaraanan health issues, nawawalan ng pag-asa, or may pinagdaraanan relational problem with family, with loved ones. Mga minamahal, merong magandang balita para sa atin. Ang ating Panginoong Kristo, nung dinala niya ang kasalanan natin sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang puling pagkabuhay, kinalimutan niya na lahat yon. Isa lang ang nasa isip niya, ang maging maganda ang ating kinabukasan sa Kanya. Ang maging maganda ang iyong kinabukasan sa Kanya. Ang maging payapa ang iyong buhay. Ibig sabihin ng kapayapaan, absent ang gulo, hindi ganon. Kundi yung kapayapaan dahil sinasamahan ka niya sa lahat ng mga pangyayari at nangyayari sa iyong buhay. Maaring may tinuturo siya at may nais siyang ipa-experience sa iyo. Nais niyang matutunan mo yun. Nais niyang mapagdaanan mo yun. Nang sa ganon, tumibay at lumago din ang iyong pananampalataya sa Kanya. Para sa panghuli, for our conclusions, Jesus Christ's resurrection authenticates God's love for us. Pinagtitibay niya ang kanyang pag-ibig sa atin. And also, Jesus Christ's resurrection teaches us to live a life that is pleasing to God. Yumuko po tayong lahat at tayo po'y manalangin. Pikit po natin ang ating mata. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa katotohanan ng iyong muling pagkabuhay na muli. Its power and its purpose. Salamat sa iyong pag-ibig. Alam namin nasasaktan ka. Alam namin nalulungkot ka kapag kami nakagawa ng pagkakamali. Pero Panginoon, mas ipinakikita mo ang iyong pag-ibig, ang iyong pagtataguyod sa bawat isa sa amin. Dahil nais mo, Panginoon, na magkaroon kami ng maayos na buhay sa iyong piling. Nais mo na magkaroon ng mas maayos na direksyon ang aming mga buhay sa aming pakikipagrelasyon sa inyo. Kung may pangarap kami, may pangarap din kayo para sa amin. Hari nawa sa aming mga pangarap, Panginoon, tumugma ito sa iyong pangarap para sa amin at makapagbigay din kami patuloy ng kapurihan sa inyong pangalan. Dakilang Diyos, dinadalain ko mga kapatirang ito. Maaring ang iba sa kanila may pinagdaraanan, karamdaman. Dalain ko, O Diyos, ang iyong mapagpalang kamay ang patuloy na humipo sa kanila, even to their loved ones. Ipakita niyo po ang iyong kapangyarihan, ipadama niyo sa kanila, Panginoon, iyong pagpapala sa pagpapagaling sa kanila o sa kanilang kamag-anak. Kung meron man dumaraan, relational problem, dakilang Diyos. Alam namin na sa iyo din ang kasagutan, Panginoon. Patuloy niyo ipadama sa kanilang yung pag-ibig. Buksan niyo ang kanilang puso, ang kanilang isipan, na makita, Panginoon, ang iyong magandang plano para sa kanilang buhay, O Diyos. Ganon din, dakilang Diyos, ingatan niyo po ang bawat isa sa kanilang pag-uwi mamaya, Panginoon. Ang iyong proteksyon, ang patuloy na sa kumanla, O Diyos. Ang pag-ibig na yung pinasimulan sa buhay ng bawat isa, patuloy itong maghari, patuloy itong lumago, O Diyos, at magturo sa amin na patuloy pang ibahagi ang iyong magandang balita sa aming kapwa. Lahat ng ito ay binabalik namin sa iyo, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.